Mula kay Philippines, trending news kakapasok lang. Diyos ko po, nag-alsabalutan na US at Germany, naglabas na ng ultimatum sa China, iyak. Yan na mga kapatid. Panoorin natin tong balitang to, panoorin natin tong video to mga tol at sama-sama natin bigyan ng reaksyon and komentaryo. Kaya pwede kayo magbigay ng comment sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng kanilang flag raising ceremony sa loob ng pinakamalaking barko ng ating bansa at yan ay ang BRP Teresa Magbanwa. Ito ay kasabay din ng selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng ating kalayaan ngayong araw, Hunyo 12. Ang BRP Teresa Magbanwa ay nasa bisinidad ng Escoda Shoal o mas kilala sa tawag na Sabina Shoal. 75 nautical miles lamang ang distansya nito sa dalampasigan ng probinsya ng Palawan. Isinagawa ang seremonya habang naglalayag ang ilang mga barko ng China sa parte ng West Philippine Sea. Kasabay nito ay inawit din ng Coast Guard personnel ang lupang hinirang. Batay nga sa ulat na inilabas ng Philippine Coast Guard, mayroong 8 Chinese vessel na nasa labas ng teritoryo ng Escoda habang 4 naman na barko nila ang nasa loob din ng naturang lugar. Ang BRP Teresa Magbanwa mga kabombo ay idineploy sa Escoda Shoal mula pa noong Marso ng taong kasalukuyan. Kasunod ng pinangangambahang reclamation activities doon sa naturang lugar. Ito ang pangatlong buwan na naroroon ang pinakamalaking Coast Guard vessel na bahagi ng Philippine Fleet na naglilibot naman sa kanlurang parte ng karagatan. Biruin nyo mga tol, no? Dineploy yung Teresa Magbanwa, yan pinakamalaking barko ng Coast Guard natin. Matagal na, diba? Para mapigilan yung pinangangambahang reclamation ng China dito sa may Escoda Shoal, Sabina Shoal, kilala din. Mga tol, imagine nyo mga tol kung napakarami nating ganitong klaseng barko. Kung marami tayong ganyan na pwede nating i-deploy sa iba't ibang part ng West Philippine Sea, mapipigilan sana yung mga illegal na reclamation o illegal na ginagawa ng China. Kasi ganun din mismo ginagawa nila mga tol eh. Nagde-deploy sila ng napakaraming mga barko nila. Nakaka-intimidate, di ba? Pero kung tayo sana merong ganun, sad to say, wala eh. Pero at least, di ba, unti-unti nadadagdagan na yung mga assets natin. Nasakop ng Pilipinas ngunit napilit inaangkin ng China. Yeah. Hinimok naman ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lagdaan na ang panukalang batas na magpapatibay sa posisyon ng Pilipinas laban sa agresibong aktibidad ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito'y sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa pinagtatalo ng parte ng karagatan at ang patuloy na panghihimasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Bukod pa rito ay inilabas ang regulasyon ng China na nag-aata sa kanilang Coast Guard na ikulong yung mga dayuhan na umano'y papasok sa inaangkin nilang bahagi ng karagatan. Ayon kay Rodriguez, palakasin dapat ng Philippine Maritime Zones ang mga nakapaloob na panuntunan hinggil dito at panindigan ng ating bansa sa maritime at sovereign rights sa West Philippine Sea at ang exclusive economic zone at paigtingin dapat ang enforcement ng Defense Military Forces sa ating karapatan. Magkakasubukan na mga kapatid, June 15. Ang date sa akin ngayon ay June 14, pero ngayong pinapanood nyo, June 15 na. So sa araw na to, malamang maraming balita kung ano na mangyayari dito sa West Philippine Sea dahil nga ngayon daw ipapatupad ng China yung pag-aresto sa mga non-Chinese na papasok sa mga inaangkin nilang teritoryo. Ang pagsasabatas sa naturang mga panukala ay alinsunod anya sa international laws, mga kasunduan at conventions, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura naman sa malawak na pag-aangkin ng Beijing sa bahagi ng naturang karagatan. Ipinunto pa ng kongresista na pinapayagan ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang ating bansa na tukuyin ang maritime boundaries. Sa sandaling maging ganap na batas ay magsisilbing framework ang Philippine Maritime Zones Act sa pagresolba sa territorial disputes at sa exploration ng resources sa bahagi ng maritime zone ng ating bansa. Samantala, ang Philippine independence ay hindi raw ganap na mararamdaman at mananatiling hanggat may nananatili na external security threat dito sa ating bansa, lalo na yung usapin dyan sa West Philippine Sea. Yeah. Hindi pa may tuloy na ganap na kalayaan ang pinanghahawakan ng Pilipinas hanggat nalalagay sa matinding panganib ang external security ito laban sa mga banyagang puwersa. Ganito. Hindi, malaya tayo. Diba, malaya ang Pilipinas. May sarili na tayong kalayaan. Yun nga lang mga tol,
hindi natin pa siya kayang panghawakan ng mahaba pang panahon. Kasi kapag may umatake sa atin at balak tayong sakupin agad, sad to say, masasakop talaga nila tayo, 'di ba? Pero sa ngayon, malaya tayo. Wala nga lang tayong lakas pa o puwersa na panghawakan 'yan sa mahabang panahon, 'di ba? Sa ngayon o ang pagsasalarawan ng mga abogado na sakop ng National Union of People Lawyers o NUPL kung patungkol sa kalayaan ng usapin na ipinagdiriwang na bansa ang ikad-126 na taon laban sa mga banyagang mananakop mismo nitong araw. Sa panayam ng Bumuradyo, inihayag ni NUPL President Attorney Efraim Cortez na bagamat nagtagumpay ang una nating mga ninuno pagsupil laban sa mga pangalipin ng puwersang banyaga higit siglo na ang nakalipas, subalit umusbong naman ang panghimasok at armadong pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Actually, kung babalikan mo yung history mga tol, 'di ba? Hindi naman talaga totaling napalayas natin yung mga mananakop eh. Oo, lumaban yung ating mga bayani. Nakita nating lumaban pero hindi sila nanalo. Ang nangyari kasi mga tol, 'di ba sinakop tayo dati ng Kastila. Natalo ng mga Amerikano, mga Kastila, tapos binili nila tayo. Kaya umalis yung mga Kastila rito, hindi dahil pinalayas ng mga Pilipino. 'Di ba? Tapos eto na, hawak-hawak tayo ng mga Amerikano. Biglang sumugod yung mga Hapon, 'di ba? Kaya nga sabi ni MacArthur I shall return, 'di ba? Sinakop tayo ng mga Hapon. 3 taon, 'di ba? 1942 to 1945. Tapos mga tol, natalo ulit ng mga Amerikano yung mga Hapon. Binomba nila yung binomba nila yung Nagasaki sa Hiroshima. Sumuko yung mga Hapon. Hindi sa mga Pilipino, mga tol, sumuko sila sa mga Amerikano. 'Di ba? Kaya nga binigyan sila ng binigyan sila ng parang sanctions ba tawag doon. Basta binigyan sila ng kasunduan na hindi na kayo makikisali pa sa kahit na anumang gera. Pangdepensa na lang kayo pero hindi na kayo pwedeng bumuo pa ng puwersa ninyo para umatake sa iba't ibang mga bansa. 'Yun ang kasunduan nila. Tapos ang Amerika, binitawan na tayo. Pinagkaloob na 'yun sa ating sarili nating kasarinlan. 'Di ba? Kung babalikan niyo yung history, pero hindi siya katulad na iniisip natin yung mga bayani natin talagang nagtagumpay. Panalo tayo, napalayas natin ng mga maraming mga guerrilla fighter, maraming mga bayani talaga ang nakipaglaban. Pero hindi siya to the point na talagang, alam mo yon, na ipanalo natin yung laban at napalayas natin sila. May mga katulong din talaga tayo diyan at ang isa sa mga number 1 na naging allies natin, eto nga yung Amerika nga mga tol, 'di ba? Naman ang panghimasok at armadong pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Cortez na hindi pa tapos ang pakikibaka ng lahing mga kayumanggi na labanan ng puwersang banyaga kaya't dapat manindigan ang pamahalaan at ang bayan upang proteksyonan ang sariling bayan. Paliwanag ng grupo na ang marahas na panghimasok ng China sa mismong bakuran ay malaking balakid para ganap na banggitin ang pagiging isang malayang bansa. Makamtan natin yung tunay na kalayaan. At kung napapansin nyo sa nitong mga nakaraang mga buwan at mga nakaraang taon ay mainit ang issue sa West Philippine Sea kung saan ay napipigilan tayong mag-exercise ng ating territorial jurisdiction over dun sa ating exclusive economic zone dahil sa pangingialam ng China. Ito yung mga balakid at maaring natetreten ang territorial integrity and therefore yung ating sovereignty. Malakas na puwersa ng mga mandirigma ng Germany sa karagatan mga sangkay ipapadala daw po sa South China Sea. Ang tanong dito, babanggain na nga ba nila ang higanting bansa na China? 2 German warships. Sa kaliman talaga ang China, napakarami na nilang kalaban. Magkakaroon daw po ng mission sa South China Sea. Walang iba ito mga sangkay, kundi ang kiniklaim ng China na teritoryo daw po nila, pero maraming nagkiklaim dyan. Mayroong Pilipinas, mayroong Vietnam, marami pa pong bansa na nakapaligid mga sangkay. Taiwan, Malaysia, Brunei, 'di ba? Daming kumiklaim diyan. Tingnan po natin ang balitang to. Landing, takeoff. Hindi naman kumiklaim sa South China Sea, may mga bahagi lang. 'Di ba? Kasi ang gusto ng China, kanila yung kabuuan ng South China Sea, 90% nun. Sinagasaan nila yung kanya-kanyang exclusive economic zone ng mga bansa. Kasama na yung Pilipinas doon. Securing. By the way, ang Germany, mga sangkay, kung pabalikan po natin ang kasaysayan ng ating mundo, malaki po ang naging involvement pagdating po sa ikalawang digmaang pandaigdigan. If we remember, mga sangkay,
during the Nazis era, pinangunahan po ni Hitler ang isang malaking digmaang pandaigdigan. Sila po yung dahilan, mga sangkay, kung bakit nagkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdigan. So ngayon, iba po ang situation. Ang Germany naman, mga sangkay, ay parang nasa side po sila ng mga, kumbaga sa isang movie o isang pelikula, nasa side po sila ng mga bida ngayon. Di tulad po noon na sila po yung kontrabida. No? At yung mga kumalaban sa Germany noon na siyang kakampi ng Amerika, Russia. Ngayon, mga sangkay, ay pangunahin na rin pong problema ng West na may potensyal na mag-umpisa ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Ganon din po ang China. During the World War II, hindi pa ganyan ang China eh. Pero ngayon, mga sangkay, talagang naghahasik na Sinakop din sila ng Japan dati. po ng kung anumang kalokohan, no? At ready to fight na. Kasi nga daw, malakas na po silang bansa. Walang pagkakaiba. Gaya rin po ng panahon ng Nazis ng Germany, mga sangkay. Yun din po yung kanilang iniisip, sila yung pinakamataas. Walang ibang pinakamataas kundi sila lang. Pero ngayon, mga sangkay, itong Germany, magpapadala daw po ng mga warship doon po sa South China Sea. Nakaraan, mga sangkay, itong Germany, nagpahayag po ng suporta ito sa Pilipinas pagdating po sa posisyon ng ating bansa sa West Philippine Sea. Night approach, midnight departure. The crew of the German frigate Baden-Württemberg is practicing for real-life scenarios as they are preparing for an Indo-Pacific deployment. Helicopters are on board not only for transporting the injured, but also for detecting enemy submarines using sonar. Grabe, no? High-tech din po sila, mga sangkay. Ito po yung warship nila na ipapadala o may mission po doon sa South China Sea. This advanced warship of the German Bundeswehr has been at sea for 5 weeks already when we join in Halifax, Canada. How has the mission of the Bundeswehr changed since the Russian aggression against Ukraine and the rising tensions around the globe? Admiral Axel Schulz has... Ang Russia pa naman, mga sangkay, mainit na mainit po yung mata sa Germany. Mainit po kasi kung mayroong kinakatakutan ang Russia rin, ito rin po ay Germany kasi may history din po ito sa Russia sa Soviet. At itong naman, mga sangkay, China, ang kinakatakutan naman Japan kasi pagdating sa World War II, sa history ng ating mundo, Japan din po talaga yung nagpahirap sa kanila. Alam po nila kung gaano kalakas itong Japan. Okay, balik tayo sa Germany. Pero ngayon ang China daw nangako sa Ukraine na hindi sila magbebenta ng armas sa Russia, mga tol. Di ba magkasangga yung yung Russia at saka China, no? So mahala talaga sila, magulo talaga sila, no? Kaya posible talaga mangyari yung yung ikatlo talaga been in the Navy for 30 years. He is leading the operation. It is important that we now realize war is closer than expected. It is important to realize war is close than we expected. Closer than we expected. Ibig sabihin, mas malapit na, mga tol, kaysa sa inaasahan nila. Dahil nga sa pagiging abusado ng iba na akala nila nagkaroon sila ng ganito kalakas na puwersa, kayang-kaya na talaga nila, mga tol. At gusto nilang manaig. Kasi labanan yan kung sino yung mangingibabaw, mga tol. Labanan yan sa sakupan at saka ng pagpapalawig, no? Pagpapalawak ng kanilang mga nasasakupan. Syempre, kanya-kanya yung pigilan. At para mangyari talaga mapigilan nilang isa't isa, maglalabanan talaga sila, mga tol. Yun na nga, no? Kaya kanya-kanya sila pakita ngayon ng puwersa nila. Naku po. Ano na ba nangyayari sa mundo? Well, ang lahat naman ng to ay inaasahan talaga natin. 'Di ba? Dahil nga tayo ay nasa mga wakas na panahon na, wakas na araw. Na kung tawagin sa Biblia mga wakas ng lupa. 'Di ba? Nandirito na tayo sa mga panahon nun So ina-expect na talaga natin, mga tol, yung mga ganitong mga kaganapan. Ang kailangan na lang talaga natin is mag-ingat at sana ay manatiling protektado sa kabila ng mga ganitong klaseng banta. Anyway, putulin na natin to rito, mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.